Isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero. So panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Guess what? Gagawin ko po ngayon ay magdi-DIY ako ng automatic feeder gamit po itong buti na to ng tubig, no? Galon ng tubig. At meron din akong takip dito ng kasirola na siya pinakatungan na ganyan. Yon, dahil tapon-tapon na lang, pakalat-kalat na lang naman to. So gawin natin kapakipakinabang, no, para mapakinabangan. Yan. So, yun po yung gagawin natin ngayon. Ops, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para kapag meron tayong bagong video na katulad nito, mga DIY, ano po, automatic feeder, ano po, para sa patukaan ng ating mga alagang manok, kisa sa bumili pa, ano po, ay agad-agad po kayong manonotify. So, nasa 200 din dito sa amin ang automatic feeder na 5 kilos. So, eto, malaki to, mas malaki to sa 5 kilos. Oh. Kaya, yun. Samahan niyo ako mga kalakwatsero na gawin ang ating automatic feeder na ito. Okay? So, bubutasan ko muna to rito para dito lulusot yung ating patukaan. Yan, mga 4 siguro. Yan. Okay? Para dito sila lulusot. Meron ako ditong cutting disc. Wala na nga lang yung ano nito. So, bali, ito lang yung bubutasin ko dito. Itong area. Dito. Yung, palaki ata. Yun. So dito, meron na tayo dito 5 butas. Okay, 5 butas. Ito yung daanan ng ating feeds, yung pakain natin. Ito naman yung lagayan ng feeds. Ito pa rin yung kanyang sabitan. Dito pa rin nakasabit. Yan, dito. So hindi ko na pinutol to kasi sayang eh. Ito yung lagayan ng feeds. Yan. Itong dalawa na to. Okay. So dito natin yan ipauupuin. Ikakabit. Okay. So gagamitan ko naman ngayon to ng screw. Ayun na, may 5 na ako ditong marking. Idiretso ko lang to dito. Hindi magalaw yan. 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 Eh tapos to, naisip ko, ipa-flat ko sana to. Kasi pwedeng tumagos yung ano eh. Yan, kung meron kayong ganito mga kalakwatsero natin na gusto mong mag-DIY, no? Sa inyong alagang manok, isa sa bibili kayo. Tapos may mga ano, plangganang sira, no? Basta yung mga hindi na nagagamit, plangganang sira po pwede. At wag lang yung butas na planggana kasi bambaw bubutas yun, pero yung hindi nyo na ginagamit. So bali ganyan kasi yan, meron siyang ano dito, kanal dito, so pwede siyang daanan. Kaya ang gagawin ko dito ay lalagyan naman natin dito ng tawag dito ng takip na ang gagamitin ko naman yung stick glue. Stick glue naman natin to dito kasi may kanal dito eh. Oh. Kaya pag pinaupo mo yan dyan, pwede siyang daanan ng ano, yan oh, madadaanan siya. Kaya lalagyan natin to dito ng harang para hindi lumusot. Okay, so ganun lang. Hanap lang ako ng ano, maghahanap lang ako ng screw. Maghahanap lang ako ng screw para ma-screwhan na natin yan. So, yun, na-fix na mga kalakwatsero. Ayun na, simpleng-simple, 5 ano lang, 5 screw. Okay? 5 screw, dito ko na pinakain. Ang pinambutas naman ay itong ano na to. So, para hindi talaga ano. At ayos na, matibay naman. Oh. Tapos didikitan pa natin to ng stick glue, yung mga kanal na yan. Lalagyan natin ng stick glue para hindi pumasok yung feeds sa ilalim, no, at mapuno doon sa gitna. No? So, ayan lang, ganyan lang kasimple yan.
So, yun, tapos na yung ating DIY na automatic feeder. So, nasiksikan ko na ng mga stick glue yung pagitan para wala nang pumasok na feeds sa loob. Yan. Hanggang dito lang talaga siya. Yan, nasiksikan na natin. Oh, may malambot pa pala. Ayan na. So, ganun lang kasimple ang ating DIY na lalo siya tumibay. Automatic feeder, kainan ng ating manok. So, ngayon, siyempre lalagyan na natin to kung successful ba yung ating ginawa. Yan, bumababa na rin. So, ayos na yan. Successful yung ating ginawang DIY. Successful yung ginawa nating DIY ngayon. So, yun, ganun lang kasimple ang ating DIY automatic feeder para sa ating mga manok. Yeah, kung hindi ka pa kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para kapag meron tayong mga video ulit na mga ganito, mga tips, pag-aalaga or ano pa man yan, ay agad-agad kang manonotify. Yan. So, God bless po and bye-bye.